Mga master, yan. Ito, i-share ko na sa inyo mga master paano yung connection nito mga master kasi marami tayong kamaster na nagtatanong ano daw yung paano yung connection niya, diagram. So ano lang to mga master, yung connection nito, parang split type lang din siya. Kaso ito naman nakalabas lang siya sa box. Nakakalansay lang siya, nakalabas, di ba? So ganito lang yung mga master, itong wire na to, ito yung power supply dati na nagsusupply dito sa window type natin, diretso na yan siya dati. Kaso ngayon, dahil din sa nilagay kong board, pinatakbo ko dito, yan, makikita nyo to, nilagay ko dito sa input ng contactor, ito yung output, ito yung wire na to, ito yung wire papunta dito sa window type ngayon, yan. So, ito lang, ganito lang mga kamaster, oh. Kasi para masupplyan natin yung board natin, nag-connect tayo dito ng supply dyan sa taas, neutral tsaka line. Yan, itong dalawa na to, ito yung pumunta rito. Yan, makita niyo dito, kinunik ko yan dito. Tapos itong isang blue, nilagay ko to dito sa, ito papunta dito sa coil. Sa isang linya ng coil na contactor. Yan. Tapos itong isa, ito yung magbibigay ng signal dito sa coil ng contactor. Ito yung magti-trigger. Kaya lang din mga kamaster na kung bakit naglagay ako ng contactor dito. Kasi itong board na to na nilagay natin is pang 18,000 BTU to eh. So dahil yung window type natin is 24,000 BTU, hindi pwede na ang magbibigay ng signal niya is itong relay niya lang. Susunugin kasi to kasi masyadong malaki yung unit nito ng window kaysa relay na kinabit dito sa board. Pero kung 18,000 BTU to, pwede natin gamitin to na wala ng contactor kaso malaki siya, 24,000 BTU, susunugin to. Kaya ang ginawa ko, naglagay ako ng contactor para hindi ma-stress yung relay. Yan, kasi ang susuplayan niya lang is yung coil lang ng contactor. Yan. Ganun lang siya mga master, kaya naglagay ako ng contactor. Kasi yung mga ibang master natin, bakit naglagay pa ng contactor? Maingay pag nagtitrigger yung contactor. Yun ang purpose nun kung bakit ako naglagay. Kasi yung board natin is pang 18,000 BTU. So hindi siya pwedeng i-direct natin dito sa unit natin. Yan. So itong dalawang sensor mga kamaster yan, ito yung air temp sensor, yung room temperature. Itong isa naman, ito yung sa evaporator coil 5 sensor. So kailangan natin idikit doon sa evaporator coil niya mga kamaster para hindi mag-i-error yung board natin. Yan. Yun din ang purpose nun, maganda, safe siya kasi once na ang window type natin is magka-problema, like compressor hindi aandar or mag-overheat man siya, so dahil sa sensor na nilagay natin, mag-i-error tong board. Ngayon, pag nag-error siya, hindi siya mabigyan ng supply, yung contactor na to. So, hindi siya magti-trigger. So, dahil hindi magti-trigger, hindi siya mabigyan ng supply. So, yung unit natin, yung window type, hindi siya andar kasi walang power supply na papasok dito. Yan. Kasi, hindi siya mabibigyan ng signal yung coil ng contactor natin. Yan. Ganun lang mga master. Ganun lang siya kasimple. Kaya yung naman, yung ibang kamaster natin na nagtanong bakit may motor. Kasi kung hindi kasi natin lalagyan nito mga kamaster, mag-i-error yung board natin pag walang fan motor. DC lang naman ito mga kamaster, hindi masyadong malakas kumonsumo to ng kuryente kaysa fan motor ng window type. Kasi ang mangyayari kasi nito mga kamaster is ma-reach niya na yung temperature dun sa set point mo, mag-o-off tong buong window type natin, compressor at saka yung fan. So ang under lang yan ito. So wala naman to, DC lang to eh. So hindi malakas magkumonsumo ng kuryente to, itong motor na to. Yan, ganun lang mga master, ganun lang yung niya, yung connection niyan, ganun lang siya kasimple din. Ano pa bang iba? Ano lang, itong makakita nyo sakit, walang yan. Kasi sa air swing lang naman, di naman natin kailangan yan eh. Ang kailangan lang talaga natin is yung mabigyan lang ng signal tong contactor para magkaroon ng power supply yung window type. Yan. Pero lahat pa rin ng control is nandito pa rin sa board. Yung sa itong sa unit na to sa window, wala akong ginalaw dito mga kamasa sa control. Nilagay ko lang dito sa thermostat is naka full siya. Tapos yung selector switch dito sa naka high ko lang siya lagi. Yan. Dito lang lahat talaga sa remote or gamit ako sa cellphone ko na wifi, gano'n. Dito nang lahat na kumuha niya siya ng signal. Gano'n lang naman, yun. Dahil sa power supply na to, kaya siya andar. Yan, tapos dito sa mga set point. Yun lang mga master, gano'n lang kasimple yung yung connection. So,
Yun lang. Thank you for watching. Ingat lagi. Ingat.